So let's go mga kids. Video adventure na naman. Sama si Bro Giston at Bro Giston. So sana may mahuli kaming mga mamaw ngayon mga kids, no? Time check, it's 6 AM. So pupunta kami sa ating spot. Dito lang sa malapit. So abangan, let's go! So hello, what's up mga kids? At nandito na kami sa spot. So dito lang kami sa Luway Pool. Abangan na lang kung may mahuli kami ngayon, no? Sana may mamaw kami na makikita ngayon. So let's go mga kids. Woo! So hello, what's up mga kids, no? Another day and another spearfishing adventure na naman tayo. Pagkatapos nating mag-warm up sa mababaw na part, ay pumunta kaagad tayo dito sa may malaking bato na madalas nating pinupuntahan. Dito pala tayo madalas nakakita ng mga mamaw, kagaya ng mga trevally. At dito rin tayo nakakita nung nakaraan ng king mac. Nauna palang mag-drop si Bro Giston dito mga kids, no? At nakakuha kaagad siya ng isang surgeon fish na good size na din. Nasa approximately 1 kilo na din yung surgeon fish na yon, kaya goods na din. At dito mga kids, nung pagkarapag natin ay agad tayo nagdusting. Same lang din sa mga day dive spearfishing adventures natin mga kids para maka-attract tayo ng isda. At dito may na-attract nga ay isang golden spotted trevally. Medyo mailap tong isda na to mga kids, no? Pero try nating palapitin. Akala ko talaga mga kids ay mapana ko na to. Kaso lang sobrang ilap talaga ng isda na to. Medyo kasi kapos tayo sa range mga kids kasi naka single wrap lang tayo. Kaya medyo nag-alanganin tayo sa pagtira. Pero trinay ko pa rin mag-dusting mga kids para ma-attract natin yung isda. Kaso lang mga kids, hindi siya na-attract sa dusting natin. At ayun, pumunta pa sa malalim na part. Pero hindi pa agad tayo nag-resurface mga kids, no? Baka kasi bumalik pa yon. And since kaya pa naman ang hangin natin mga kids, ay hintay-hintay muna tayo saglit. At dito mga kids, napagpasyahan ko na mag-resurface kasi wala na talagang isda. At di na lang natin pilitin mga kids, resurface na lang tayo. Di bale, sa next dive natin ay may makita pa tayo. Dito naman mga kids, panibagong dive na naman tayo. Dito naman mga kids, ay sa ibang bato na naman tayo pumunta. Ito talaga yung binibisita ko dito mga kids, yung mga magkakatabing mga malalaking bato. Kasi madalas talaga tong dinadaanan ng mga pelagics at meron ding mga snapper minsan. Kaya dito mga kids, nagbabakasakali tayo na may makita tayo mga snapper or mga pelagics dito. Kasi ganyan talaga ang spearfishing mga kids. Lalo na pag day dive kasi hindi mo alam kung ano yung dadaan sa spot na pinupuntahan mo. Kaya tanging sipag at syaga lang talaga mga kids sa pag-dive sa bawat spot. At sinisigurado ko talaga mga kids na ang bawat spot ay nabibisita natin. Kasi hindi natin alam kung ano yung matatagpuan natin sa spot na yun. Diretso na tayo dito sa paglapag mga kids at same dusting at scratching pa rin ang ating gagawin. At sabayan na din natin ang pag-granting mga kids para may ma-attract tayo na isda. At nung pagtingin natin sa gilid natin mga kids, may nahagilap tayo na isang good size na golden spotted sweet lips. Kaya target lock na tayo dito mga kids, no? Since wala naman tayong ibang nakita na isda. Ayos na din to mga kids, pang ulam at pang anti-zero. Kaya pinana ko na kaagad mga kids. At ayun mga kids, good holding shot naman. At akala ko mga kids, naisabit niya yung shooting line natin sa may batuhan. Ngunit ang iba yung patutunguhan niya sa paglangoy, kaya yun natanggal yung pagkasabit. Since okay pa naman yung hangin natin mga kids, hinigpitan lang natin yung linya natin. At para na din madala natin yung isda sa ating pag-resurface. Para iwas na din na maisabit niya yung shooting line natin dun sa baba. At ayan mga kids, unang isda natin sa araw na to ay secured na, isang golden spotted sweet lips. Goods na din to mga kids, pang anti-zero.
At dito mga kids, panibagong dive na naman tayo. Dito mga kids ay sa ibang spot na naman tayo. Ang bato na to mga kids ay kasunod lang sa nung nakuhaan natin ng golden spotted sweet lips. Talagang literal na magkasunod-sunod tong mga bato na to. Kaya kapag nakabisita ako sa spot na to mga kids ay iniisa-isa ko talaga yung mga bato na bisitahin. Kasi garantisado talaga na may dadaan na isda. Kung makaswerte pa ay may dadaan na mga mamaw. Kaya hold your breath mga kids at abangan kung ano yung makita natin sa batuhan na to. At ayun mga kids, hindi talaga tayo nabigo. May dumaan na isang giant trevally. At nung tayo ay nasa tamang range na mga kids, ay pinana na natin kaagad. At ayun mga kids, good holding shot naman yung pagkapana natin. Grabe talaga yung power ng isang giant trevally mga kids. Garantisado talaga. Kahit hindi siya gaano kalaki pero sobrang power talaga. At hinigpitan ko lang yung shooting line ko mga kids para hindi niya maisabit dun sa baba. Kasi ang GT talaga mga kids ay maghanap talaga yan ng masasabitan. Kaya keeping the line tight lang palagi sa ating pag-resurface. At para na din hindi tayo mahirapan sa pag-recover ng isda. At sinigdalan ko yung kasama ko na si Bro Giston na tingnan yung isda sa baba kung okay lang ba yung pagkatira. Kung sakaling hindi man okay mga kids ay mas-second shotan niya kaagad. Para sure talaga na makuha natin yung isda. Kasi yung isda na to mga kids dito sa amin ay bihira talaga. Kaya mas maganda kung sigurado tayo na makukuha talaga natin yung isda na to. Buka? Huh? Buka? Kailangan lang kita mo. Solid shot. At ayan mga kids, may confirmation na tayo sa body natin na solid shot daw. Kaya pala hindi na siya nag second shot mga kids kasi okay naman yung pagkatira natin. Duha. At ayan mga kids, secured na ang ating pangalawang isda sa araw na to. Isang good size na giant trevally. Kaya diretso na yan sa buya natin. Panibagong dive na naman tayo mga kids. At ito na din yung last na bato na bibisitahin natin. At itong bato na to mga kids ay medyo may kalaliman din. Kasi sa lahat ng bato mga kids, ito yung nakapwesto sa may malalim na part. Kaya full recovery talaga ako dito mga kids. Para sakto din yung hangin natin pagdating sa baba. At baka rin may mamaw na dadaan. Kaya tara mga kids, sabayan ako at hold your breath at abangan kung anong isda na makukuha natin sa dive na to. At ayan mga kids, hindi pa tayo nakalapag ay may nakita tayo na isang isda. Isang good size na peacock grouper kaso lang sobrang ilap at pumunta doon sa ilalim ng batuhan. Kaya move on tayo dito sa pag-drop natin mga kids. Focus lang tayo at baka may dadaan pa na ibang isda. At nung pagtingin natin dito sa gilid mga kids, nakagilap natin tong isang good size na oriental sweet lips. Pero di muna natin yan papanain kasi baka may dadaan pa na iba. And since wala na tayong ibang nakitang isda mga kids, kaya locked on na tayo dito sa Oriental Sweet Lips. At yun mga kids, napana din natin at good holding shot naman. Hayaan lang natin yun mga kids, mag-recover muna tayo para safety din. Always know and prioritize your safety talaga mga kids. Kasi ating uulitin mga kids, sa spearfishing ay safety talaga ang ating priority. Kasi grabe talaga yung occupational hazard ng spearfishing mga kids. At marami na ding spiro na nasawi dahil nito. Kaya always keep in mind talaga ang ating safety. And always have a dive buddy.
At ayan mga kids, secured na ang ating pangatlong isda sa araw na to. Isang good size na oriental sweet lips. Thank you Lord. At ito na din yung huli natin lahat sa araw na to mga kids. At ayos na din, may pangulam na. So let's go mga kids. Ano na tayo? Sayang yung ano natin. Wala yung dive left. Tsaka hindi na huli yung ano, mangrove snapper. Grabe, sobrang laki. Grabe talaga mga kids, sobrang laki. Hindi lang talaga ako nasa saktong posisyon. Kaya yun, hindi natin natira. Sayang din, hindi natin akala ko naka-on yung camera ko, pero hindi pala. Kaya hindi ko nakunan ng video. Sayang. Grabe talaga. Parang approximately talaga yun. Parang nasa 5 to 8 kilos. Grabe talaga, sobrang laki. Gulat ako eh. So, okay lang mga kids, kahit paano may nahuli pa din naman. May isang GT saka mga sweet lips. Alright, may pangulam din tayo, saka pwede rin tayong makabinta. So let's go mga kids, sana nag-enjoy kayo. At maraming salamat sa walang sawang suporta at pag-view sa ating mga adventures. And stay tuned na lang mga kids sa ating mga next upload. So let's go. So hello, what's up mga kids no, and welcome sa ating part 2 ng ating day dive spearfishing adventure. And today mga kids, binalikan ko yung spot natin kahapon kasi bala ko sanang hanapin yung dive net natin na nahulog. And at the same time mga kids, mamamana din tayo. Nagbabakaskali na madadaanan tayo ng mga mamaw or mga pelagics. Kaya tara mga kids, samahan niyo ako. At dito mga kids, sa first dive natin ay dumiretso kaagad tayo dun sa malaking bato na binisita natin kahapon. At dito mga kids, ay nagbabakaskali lang ako na may dadaan na mga mamaw or mga pelagics. And the same pa rin mga kids no, paglapag natin sa baba ay nagranting kaagad tayo para may ma-attract tayo na isda sa malapit. At dito mga kids, sa may gilid ko banda ay may nahagilap tayo ng mga batfish or tinatawag sa amin na bayang. Kaya hintayin lang natin mga kids na sila yung lumapit sa atin. And since wala namang ibang isda na dumaan mga kids, kaya focused and locked on na tayo dito sa may batfish. Tatlong batfish to silang magkasama mga kids at pinili na natin kung alin yung mas malaki. Ngunit nung pagtira natin mga kids ay sablay. Kaya wala tayong ibang magawa dyan mga kids kundi mag-resurface na lang. Sayang, pang-ihaw na sana natin yun. And move on lang tayo dito sa next dive natin mga kids. At this time, dito tayo nag-drop sa batuhan na madalas nating binibisita. Kasi madalas tayo nakakita ng mga pelagics dito na dumadaan. Kaya try natin this time mga kids, baka may dadaan na mga pelagics dito. And matik na yan mga kids no, magranting kaagad tayo paglapag natin para may ma-attract tayo ng mga pelagics or mga isda sa malapit.
At dito mga kids, may nahagilap tayo ng isang GT na papalapit. Kaya automatic akong nagtago sa may bato para mas maging curious yung isda at lumapit sa atin. At nung na-close na natin yung gap mga kids, ay pinana na natin kaagad. At ayun mga kids, sa pool yung GT. Akala ko talaga mga kids ay makillshot ko na kasi sobrang lapit na sa may ulo niya. Kaya habang tayo ay nagre-resurface mga kids, ay hinigpitan ko lang yung linya para maiwasan na maisabit niya yung shooting line natin dun sa baba. Marami pa namang mga bato dun. Hinila lang natin kaagad mga kids no kasi good holding shot naman yung pagkapana natin. Kaya kampante na ako na hindi na makatakas tong isda na to. At ayun mga kids, sa wakas ay na-secured na din natin yung isda. At eto na din yung naging isda natin sa araw na to mga kids. At pagkatapos nito mga kids ay umuwi kaagad ako kasi wala talaga masyadong movement ng mga bait fish ngayong araw dito sa spot natin. And all goods na din to mga kids. At least may madala tayo sa ating pag-uwi. Hindi pa rin natin nahanap yung dive net natin. Yun po, parang give up na lang natin yun. Sayang. So ganun naman din talaga. So bili na lang tayo ng bago siguro nito. At ayos na lang din market kasi may padala din tayo sa bahay, isang GT. Good siya din kasi hindi rin lugi yung pag dive natin ngayon. So tara mga kids, ligpit natin yung mga gamit natin pagdating natin dun sa may Mama Bonaparte. So again mga kids, maraming salamat yung pag-view sa ating mga adventures no, and stay tuned na lang sa ating mga next uploads. So maraming salamat mga kids, God bless sa inyong lahat.